Kung nagpaplano ka na mag-start ng RTL business ngayong 2026, itigil mo muna ang panonood ng mga napakarami mga video at makinig ka sa mga sasabihin ko. Kasi yung mga sasabihin ko sa iyo ngayon ay pwedeng makapag-save sa iyo ng daan-daan libong piso o ng mga pagkakamaling ako mismo ay nakaranas at nalugi. So guys, welcome back. Maraming salamat and thank you sa panonood ninyo sa ating mga videos dito sa ating channel. Ngayong gabing ito ang pag-uusapan natin is 2026. Ngayon ba ay kailangan na natin ng bagong negosyo? At RTL business ba ang tama para sa'yo? Napakaraming mga videos dito sa YouTube ang iyong mapapanood pero hindi nagsasabi ng totoo. Ang kinikwento yung magkano kita, magkano puhunan, pero hindi sinasabi kung ano yung mga pinagdadaanan at mga struggles ng mga farmers na katulad natin kapag ka ito ay nasa aktual na. Isa sa mga biggest lie sa pag-aalaga ng RTL chicken ay yung sinasabi nilang this is easy money. Sa totoo lang, hindi ito easy money at mahirap ang kumita dito kung hindi ka marunong at hindi mo pinag-aralan. May mga thumbnails na makikita ka, 500,000, 50,000, 100,000. Yan yung kanilang kinita sa isang buwan. Posible namang kitain niya mga yan. Pero hindi din sinasabi o hindi pinapaliwanag kung ano yung kanilang mga ginagastos. Para sa mga beginners na katulad natin, sa bidyong ito, ipapaliwanag natin ang lahat ng yan. Yung mga katulad kong beginners, pag tinanong mo, magkano ba ang puhunan sa pag-aalaga ng RTL chicken? Ang laging sasabihin nila, ang kukwentahin nila is yung kanilang puhunan sa manok, puhunan sa kanilang building, puhunan sa kanilang mga cages, at puhunan sa kanilang mga feeds. Hindi nila sinasabi yung ibang mga gastos, katulad halimbawa at saka yung ibang mga circumstances. Halimbawa, kapag ka ang manok ay namatay o may namatay sa inyong mga manok, kailangang ibawas yan sa puhunan. Ikalawa, kapag ka ang mga manok ay na-delay mangitlog. So dadating ang ating mga manok ng 16 weeks at yaan ay hindi pa nangingitlog sa loob ng isang buwan. So 16 weeks dadating sa atin, sa loob ng isang buwan ay magpapakain pa tayo dyan. Kapag ka hindi natin isinama sa budget natin, yung ating isang buwan na halos wala tayong kikitain dahil magsisimula pa lang ang manok nating mangitlog ng 18, 19 at saka 20 weeks, dyan pa lang tayo utay-utay makakakuha ng pera, ng return para makabili ng ating mga feeds. Isang maling desisyon mo lang, pwedeng mawala lahat ng iyong mga pinaghirapan. Mawala ang iyong puhunan, mawala lahat ng iyong pagod, at walang matira sa iyong kapital. So marami akong kakilala na tumigil na sa ganitong klase ng negosyo dahil hindi sila kumita, dahil hindi naging sustainable ang kanilang business. So guys, sino nga ba ang dapat nagsisimula o hindi dapat nagsisimula sa RTL business? Kung ikaw ay nag-iisip na this is easy money, wag mo nang simulan kasi baka ma-disappoint ka lang. Ikalawa, kapag ka ikaw ay walang time at hindi mo kayang bantayan, tingnan-tingnan, alagaan ang iyong RTL pullets, yung mga 16-week-old na mga manok mo, wag mo na rin itong simulan. Ikatlo, kapag ka ikaw ay mangungutang para lamang ipuhunan sa ganitong klaseng negosyo, baka pwedeng pag-isipan mo ng makailang beses. At kung ikaw naman ay umaasa lamang at ikaw ay nagbabaka sakali na ikaw ay maging buenas dito, na ikaw ay maging swerte dito, ito po ay hindi para sa mga siniswerte. Hindi po ito para sa mga naghahanap ng lucky day nila. Ito po ay isang consistent at dapat disiplinadong pag-aalaga ng ating mga manok
at pagpapatakbo ng ating negosyo. So sino naman ang dapat nag-aalaga? So kung ikaw ay willing matuto, handa mong pag-aralan ang ins and outs ng business na to, pwede mong simulan ito ngayong 2026. Ikalawa, kung ang goal mo ay long-term income, hindi yung pangmadalian lamang, this is a business for you. No? So, ang kailangan mo lang maging patient. No? So, ang negosyo na to, hindi madalian. Ang negosyo nito require ng maraming pag-aaral at require ang time para iyong alagaan ang iyong mga pullets. Kung wala ka ng lahat ng yan, kalimutan mo na ang negosyong ito. So, sa susunod natin video guys, ipapakita ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng sunod-sunod na checklist, no? Para sa mga naghahangad bumili ng pullets. Ano yung mga tamang pullets na inyong bibilin? Ano yung mga dapat tingnan kung kayo ay bibili ng healthy na pullets? At lahat ng yan ay ibibigay ko sa inyo yung checklist kung ano-ano yung mga dapat tinitingnan ninyo kung kayo ay bibili ng inyong pullets. Kaya abangan nyo ang video na yan, mag-subscribe kayo at i-click nyo na yung notification button dito sa ating channel. So maraming salamat guys sa lahat ng mga nakarating dito sa dulo ng video na to. At sana sa susunod na video ay sama-sama ulit tayo. Yun lang, maraming salamat, God bless, and see you all later.